Isang mapagpalang araw po, mga kapatid. Lahat ng nandito sa oras na ito, sa lahat ng magagawa ng ating mahal na Panginoon, sa ating mahal na pastor, sa ating mga kapatid na sa oras na ito ay nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, sumayin na nawa ang pag-iingat at pagpapala po ng ating mahal na Panginoon. At dalangin namin na mamalagi ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa. At higit sa lahat ay ibinigay ko pinamataas na magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, kumusta na po ang ating buhay spiritual? Nasa oras po dito tayo na po ay mga kadako sa mga salita ng ating mga Panginoon. Ang mensahe na ito, mga kapatid, ay natapik ko noong Wednesday. Naganda ako ng mensahe. Subalit, hindi ko alam bakit ito yung muling binigay ng Diyos sa oras na ito. Kahit anong pilit kong tapusin yung isang mensahe, hindi ko matapos-tapos. Ito pa rin yung ibinigay ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Ang mensahe po ng mga kapatid ay may pamagat po na tinatawag tayo ng Diyos. Amen. So hindi lang sa atin mga kapatid na ang ating pagkatawag ay hindi po ito basta-basta. Amen. Sobrang napakahalaga ng pagkatawag namin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ito ordinaryong pagkatawag na katulad ng ating mga magulang. Nasa akin naman na nakasalanan tayo ay tinatawag ng Diyos, mga kapatid. Dahil, ang sabi niya, according to His purpose. Amen. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan sa oras na ito, tinatawag tayo ng Diyos. Ang lahat ng tao sa iba't ibang paraan ay tinatawag ng Diyos, hindi lang minsan, kundi maraming pagkakataon. Amen. Dahil tinatawag ng Diyos ang tao, hindi lang minsan. Totoo po yung mga kapatid. Habang buhay ang tao, binibigyan ng Diyos ng pag-asa ang tao. Amen. Naniniwala ko ba yung mga kapatid? Na habang buhay ang tao, may pag-asa ibinibigay ng Diyos sa Kanya. Amen. Minsan mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos sa mga pagsubok. Amen. May mga pagsubok kasi na ating nararanasan na sa buong buhay natin, inaisip natin, may mga pagsubok na hindi natin kayang lutasin. Amen. May mga pagsubok na tanging ang Diyos lamang siyang makakapagbigay ito ng kalutasan sa ating mga buhay. Amen. Minsan ginagamit yan ng Panginoon, mga pagsubok na walang kalutasan, mga karamdaman na wala ng kagalingan. Ginagamit yan po ng ating mahal na Panginoon. Kapag gusto niya tawagin ang isang tao. Amen. At isa pa yung mga problema hindi na kayang lutasin ng tao. Madalas na ang Diyos yan ay kumikilos upang tawagin niya ang tao. Amen. Minsan, mga kapatid, yung time na tinawag ka na ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon, kung
minsan binabaliwala natin yan, ini-ignore natin yan. Amen. Bakit? Dala na tayo ay abala dito sa sanlibutan. Amen. Kung isa kasi ang ating isipan ay nasa sanlibutan. Kaya yung panawagan ng Diyos ay hindi natin ito napapansin. O hindi natin ito nabibigyan ng halaga sa ating mga buhay. Amen. So, ang tanong mga kapatid, bakit tayo tinatawag ng Diyos? Ang sabi ko sa talatang dito, chapter 1, verse 2, ang sabi ko ay ganito, upang sabi niya magkaroon ng pag-asa na makabahagi sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, buhat pa ng mga panahon walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, noon pa pala yung mga pangako ng Diyos ay binigay na sa atin. Amen. Noong unang panahon pa pala, nandoon na yung mga pangako ng ating mahalaban. Ano po yung ipinangako ng Diyos? Ang sabi niya una, magkaroon tayo ng pag-asa. Ano pong klaseng pag-asa ang ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid? Yung sinasabi niya, pagkat tinawag tayo ng Diyos upang magkaroon na tayo ng pag-asa, Ephesians chapter 2, verse 12, at ganito po ang nakasabi. Na kayo, sabi niya, na panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo ng mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa lipunan. Amen. Ganito po pala yung sitwasyon natin noon na hindi pa natin kilala ang Diyos. Ang sabi ng parang nakasulat, tayo ay hiwalay sa Panginoon. Amen. Hiwalay tayo at wala tayong pag-asa. Tayo ay ibinilang, sabi niya, na taga-ibang lupa. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi tayo kabilang sa pangako ng Diyos. Amen. Pero dahil sa ating pagtugon, sa panawagan ng ating mga goodness po, mga kapatid. Amen. Nang dahil sa ating pagtugon, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Amen po, mga kapatid. Amen. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. Ano po ang sabi? Ang sabi po, iba po yung version dito ay sulat ko. Mas kanina kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Amen. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sa libutan, sabagat siya'y hindi nakikilala dito. Amen. Ano po ang sabi? Yun lang po. Basta niya, sabi niya, kung gaano ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tao na mga anak ng Diyos. Gano'n po kabuti ang ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon ay tinatawag ng Diyos na mga anak niya. Amen. So, in Romans chapter 8, verse 15, nasabi niya, nagdahil sa Espiritu na ibinigay ng Panginoon, Romans chapter 8, verse 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, katapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagbugbog na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ano mo ang sabi? Yung Espiritu ibinigay ng Diyos, yun yung naging authority natin bilang pagtawag sa ating mga Panginoon ng Aba, Father. Amen?
Amen, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Diyos upang makabahagi tayo sa buhay na walang hanggan. 1 John 5:11 and 15, at ito ang matotoo na tayo binigyan ng Diyos ng kanyang buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Amen. Kaya sino po yung tinatawag na anak? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nasa kanya daw yung buhay na walang hanggan. Amen. Sa pangalawa mga kapatid, ano pong sabi naman ng kasalanan? Yung buhay na walang hanggan, sabi niya. Ito po, yung 1 John 5:11 and 13. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay nito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. At kung tayo'y pumili ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay pininig niya ito. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito pala ay buhay na walang hanggan. Sabi na ay pinagkatiwala na sa atin. So, masasabi natin ngayon mga kapatid na tayong lahat na nagtitiwala sa Panginoon na tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Sabihin nga natin, tayo may buhay na walang hanggan. Tayo may buhay na walang hanggan. Amen. Totoo po, sinabi ng banal na kasulatan, ipinagkatiwala na sa atin, mga kapatid. Kaya, hindi pa natin lubusan na tatanggap yung mga pangako ng Panginoon. Hindi na natin yung mga kapatid. Amen. Na tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen. So, mga kapatid, individual po na tinatawag tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, isa-isa tayo ay tinatawag ng Diyos sa ating pangalan. Naniniwala po ba kayo na tinatawag tayo ng Diyos sa ating mga pangalan? Amen. Ating pong bigyan mga kapatid ng pansin ang kasaysayan ni Moses sa aklat ng Exodus chapter 3 verse 1 to 6. Ang kasaysayan po ni Moses mga kapatid na kung paano na siya ay tinawag ng Diyos noong time na kailangan na siya ng Panginoon. Amen. Basahin po natin ang Exodus chapter 3 verse 1 to 6. Ang sabi niya po, inalagaan nga ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian. At kanyang pinagdubayan ang kawan sa likuran ng ilan at napasabundog ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang nias na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at nagto. Ang kahoy ay naglilingas sa apoy. Ang kahoy ay hindi natutupo. At sinabi ni Moses, ako ay liliko ngayon at titingnan mo itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupo. At nang makita ng Panginoon ang panoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos.
mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses! At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubad mo ang iyong panyakap sa iyong mga paa. Sapagkat ang damong iyong pinagtatayuan ay banal na lupa. Last verse. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang lupa sapagkat siya'y natatakot tumingin sa Diyos. Amen. Ano po ang sabi ng mga kasulatan kung paano ito tinawag si Moses sa kanyang pangalan? Sa gitna, mga kapatid, ng pagkaabala o pagkaabalahan ni Moses yung habang pinapastol niya yung mga kawan ng kanyang biyanan na si Jethro, abala si Moses sa pagpapastol ng mga kawan. Sumalit, ang Diyos ay nanawagan sa kanya. Amen. Sa gitna ng pagkaabalahan ni Moses, mga kapatid, tumungod siya sa Panginoon. Iniwan niya yung mga kawan, mga kapatid, na hindi niya inisip kung ano na ang mangyayari sa mga kawan na yan. Basta binigyan niya ng pansin ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Amen. Tumungod siya. So, dahil nagpakita ng isang bagay na kamangha-mangha ang Diyos sa kanya. Ano po yun, mga kapatid? Isang puno, sabi niya, na nasusunod. Pero yung puno na yun, mga kapatid, hindi natutubo. Amen. Na tunay na kamangha-manghang gawa ng Diyos. Yun ang bagay na nagbigay ng pansin kay Moses upang iwanan niya yung kanyang pinagkakabalan. Amen. So, ang sabi ng Panginoon, Moses, Moses, 2 beses na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Para tumugon sa kanyang panawagan. Amen. So, tayo mga kapatid, sa gitna ng ating kaabalahan dito sa mundo, naririnig ba natin ang panawagan ng Diyos? Amen. Na tinatawag na para tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Amen. Naririnig ba natin ang panawagan ng Panginoon? Amen. So, tinawag ng Diyos si Moses sa kanyang pangalan ng 2 beses. Moses, Moses. Ganyan natin mga kapatid, ang tao ay abala dito sa libutan. Kung kaya ang panawagan ng Diyos ay nababaliwala, di binigyan ng pansin. Kaya nga mas marami mga kapatid yung mas pinili ng maraming tao na i-ignore nila yung panawagan ng Panginoon. Yan, mas pinili nila yung mga kaabalahan dito sa mundo. Yan. Totoo po yan. Kumisa i-share mo na yung gospel ng Panginoon sa mga tao. Pero, mga kapatid, naranasan ko yan doon sa amin. Yung mga tao na inihimbay mo sa mga gawain. Oo, pupunta ka, sabi. Sabihin mo, may gawain kami. At tugol lang sa iyo kung pupunta ako. Pero hindi yan pupunta. Mga kapatid. At least, tayo naman ay ginagawa natin yung patungkulan natin sa Diyos. Amen. Na, sabi nga, share the gospel. Ipangalan mo ang salita sa buong ginabang, sabi nga ng banal na kasulatan. So, mga kapatid, mas marami ang mga taong hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon. So, ano ba kung mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa mga taong ito? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa mga taong hindi tumugon sa panawagan niya? Basahin po natin mga kapatid sa Matthew chapter 13 verse 15. At ganito po ang
ng sa Matthew chapter 13, verse 15. Sapagkat sabi niya, kumapal ang puso ng bayan na lumulo. Bakit? Puro kasamaan yung ginagawa niya. Amen. So, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat natin bantayan, sabi niya, yung ating mga lakad. Amen. Yan yung mga matuwid. So, mga kapatid, ano ang mapapala natin kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos? May mapapala ba tayo, mga kapatid, kapag tinugon natin ang panawagan ng Panginoon? Ano pong sabi ng Kawikaan chapter 22 verse 4? Ang kagatihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Ano pong sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, meron, unang-una, mga kapatid, meron tayong kayamanan. Pangalawa, meron tayong karangalan. Pangatlo, meron tayong buhay. Amen. Tatlo, yung ibinigay ng Diyos na pinaka-reward ng tao tutugon sa kanyang panawagan. Ano yung una? Kayamanan. Ano pong klaseng kayamanan yan? Ano po kayong klaseng kayamanan ang ibibigay ng Diyos? Maaaring ibibigay ng Diyos literal na kayamanan dito sa mundo. Amen. Dalawa, spiritual at literal. Maaaring kapag tumulong ka sa panawagan ng Panginoon, hindi po ibig na payayamanin ka ng Diyos. Hindi naman po masama ang kayamanan. Amen? Maaaring pagiginahawain niya yung buhay mo dito sa mundo. Pangalawa, yung kayamanan na sinasabi ng banal na kasulatan na kayamanan ng pangalangit. Amen? Dalawang bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, yung sinasabi niya na karangalan. Ano po ba yung karangalan? Sino po mga karangalan ng tunay na kahulog ng karangalan? Ito po yung ibinigay ng Diyos kay Abraham. Mamaya po, dadaanan po natin mamaya. So, pangatlo, yung buhay. Amen. Ano po pangako ng Panginoon? Na kapag tumungkol ka sa panawagan na yan, pahahabain niya yung buhay mo. Katulad ni Haring Ezekias, mga kapatid, nung sabihin ng Diyos sa kanyang propeta na si Isaias, ayusin mo na ang buhay mo kasi uuwi na kita. Amen. Pinasasabi ng Diyos na ayusin na ni Haring Ezekias ang buhay niya kasi mamamatay na siya. So, bakit? Noong time na yun, ano po ang ginawa ni Haring Ezekias? Nanalangin siya sa Panginoon. Amen. Nasabi niya, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Gumawa ako ng mabuti. Sinunod ko yung panawagan mo. Narinig ng Diyos yung sinabi ni Haring Ezekias. Mga kapatid, yung panalangin niya. So, anong ginawa ng Panginoon? Shortcut lang po natin. Binigyan ng Diyos ng mahabang 15 years, another 15 years na binigay ng Diyos kay Haring Ezekias. Amen. Ang Diyos ay nagtutugtong ng buhay ng tao. At pangalawa, ano po yung buhay na sinasabi ng Diyos? Yung buhay na wala hanggan. Ito po yung pinakamahalaga ibinigay ng Diyos sa atin. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po,
Kasarap mga kapatid yung kapag ikaw ay tumugon sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Tatlong bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon: kayamanan, karangalan, at buhay na ibibigay ng Diyos sa pagtugon mo sa Kanyang panawagan. Ang pagtugon sa panawagan ng Diyos ay hindi kalugihan. Hindi pala kalugihan, mga kapatid, yung pagtugon mo sa Panginoon. Amen. Kundi ito po ay katulad na sinabi na kanina, may reward ka tatlong bagay. Amen. At isa si Abraham sa tumugon sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Abraham ay pinagpala ng Diyos, pinadalila ng Diyos. Amen. Genesis chapter 12, verse 13, ganito po ang sinabi. Sabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa buhay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain, ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, padadakilain ko ang iyong pangalan. Ito po yung sinasabi ko kanina noon sa karangalan na ibibigay ng Diyos. Ginawa ng Diyos ito kay Abraham. Amen? Sabi niya, padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapanalan, at pagpapalain ko ang mga magpapanas sa iyo, at susupain ko ang sa iyo ay susumpa, at susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen? So, ginawa ng Panginoon ito kay Abraham. Amen. Pinagdakila niya, pinagpala ng Panginoon ang buhay ni Abraham sa kabila ng pagtugon sa kanyang panawagan. Amen. Isa si Abraham sa nakasampu ng biyaya ng Diyos nang dahil sa pagtugon niya sa panawagan ng Diyos, siya'y pinadakila ng Diyos. Gaya po, mga kapatid, ng katanungan kanina, ano po ang response natin sa panawagan ng ating mga Panginoon? Amen. Naririnig ba natin yung panawagan ng Diyos sa atin? Nagre-response po. Nagre-response po ba tayo sa Kanya? Amen. Kasi marami po talagang nagbubulag-bulagan, mga kapatid, pagdating sa panawagan ng Diyos. Ang dahil sa kaabalahan dito sa mundo, mga kapatid, hindi nagpapalit nila yung mga masamantalang mga bagay dito sa mundo kaysa doon sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, hindi limit sa akin ang buhay ay maisip. Gaano ka man kayaman, gaano man karami yung mga pera mo na yun, mga kapatid, hindi mo yan madadala. Amen. Suot mong damit, hindi mo nga madadala. Amen. Kahit magarang libingan, magarang na kabago, mga kapatid, hindi mo yan madadala. Amen. Mas higit ang panawagan ng Panginoon dahil mas higit yung pangako niya sa akin. Amen. Sa conclusion na po tayo, mga kapatid.
tayo rin naman ay nakakasumpong mga kapatid. Amen. Kung nakasumpong, sabi ng banal na kasulatan yung mga tao na una sa atin dahil sila ay tumulong sa panawagan ng Panginoon. Tayo rin naman mga kapatid ay makakasumpong ng mga pangako ng Diyos. Amen. Bakit? Iisa ang tinanggap natin. Yung Diyos nilalawag at Diyos natin ngayon, iisa lang yan. Amen? Iisa ang nangako at iisa ang magbibigay ng gantimpala. Amen? Kung nakasumpong sila ng kaginhawaan, tayo naman ay makakasumpong ng kaginhawaan. Amen? Ano ba ang sabi ng Revelation chapter 20? Revelation chapter 3 verse 20. Ganito po ang sinabi niya, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking piling at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Amen? Ano po ang panawagan ng Diyos? Nasa pintuan daw siya tumutugtog sa ating mga puso. Kung sabi niya, kung ako yung pagbubuksan, siya ay papasok. Amen. Sa pintuan ng iyong puso. At ang sabi niya, at hahanong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Amen. Kung siya ay papapasukin mo, sabi ng banal na kasulatan, kasalo mo ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Pagbuka ka. So mga kapatid, nawa ang mga salita ng Panginoon ay ating kumay sa buhay. Amen. Ang panawagan ng Panginoon ay patuloy at patuloy na ipinahayag niya sa atin. Habang ang tao ay buhay, ay hindi niya ito inaalis ng pag-asa. Amen. So, mga kapatid, nawa ang response natin sa ating sa panawagan ng Diyos ay wag po natin itong babaliwalay. Mas higit na mahalaga ito kaysa sa mga bagay na nandito sa mundo. Amen. So, palakpakan po natin ang ating mga Panginoon.